Isa lang ang ibig sabihin niyan. May traitor sa grupo natin. Mayroong gustong magpabagsak sa Golden Scorpio. Panginoong Diyos, malayo ang anak ko sa akin ngayon at nasa panganib sila ni Nabane kasama ang mga kaibigan namin. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po silang pababayaan. Protektahan niyo po sina Elias at ang mga kasama niya. Naway hawakan niyo rin po ang puso ng mga hostage takers na ito para makita nila na mali ang ginagawa nila sa mga inosenteng tao na to. Gabayan niyo po si Elias na matulungan niya po ang mga taong ito na hindi rin siya napapahamak. Matanong ko lang, kailan nga kayo nagkakilala? 2021. Kailan ka naman niligawan? 2023, nung nakaraang taon. Aral na aral. Ha? Kayo? Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Ha? Tama na po. Mawalang niyo kayo! Hayop kayo! Sasha! Ha? Sige, ulihin niyo yung mga yan! Tama na yan. Alis, naintindihan ko si Jamboy eh. Ganun din ako noon. Siguraduhin mo hindi kami sasabit sa'yo, ha? Kundi babalikan namin yung anak mo. Siguro naman alam mo na mangyayari sa kanya. Makapit sa patalim para lang mabuhay. Pero masyado pa siyang bata para makulong. Elias, paano natin siya matutulungan? Kakausapin ko si Chief Ricarte. Ginamit lang ng matatlong ng kasama niya ang kahinaan ni Jamboy. Pero sa huli, tinulungan niya pa rin tayo. Banik kung hindi dahil kay Jamboy, malamang mas marami pa rin namatay nung araw na yan. Ligtas na po ang anak niyong si Elias, senyor. Pero dahil nasa ospital pa sa Baguio, kasama yung mga kapulisan, kaya hindi kayo nasasagot. Pero huwag na kayo mabahala dahil nakakulong na ang lahat ng hostage takers. Sa lahat ng kakanti nila, anak ko pa. Alamin mo kung saan sila nakakulong. Ipaligpit mo sila nila. Ayokong may kahit isang matitira. Uy! Jamboy! Titig ka talaga, Jamboy! Yung mo ko kailan! Ang mag-alala pa ito. Kaganti ito sa Jamboy na yan. Makapatay ko silang dalawa ng anak niya. Ano? Gawin na natin? Ang utos sa amin, hindi na dapat abutan ng sikat ng araw yan.
Daplis lang inabot ng mga kasamaan mo. Kaya dumiretso na sila sa kulungan. Hinihintay ko lang clearance ng mga doktor. At pag nakuha ko na yun, papatid na kita sa kulungan. Apo, Chief. Naintindihan ko naman po eh. Salamat po dahil hinayaan niyo akong makasama at maalagaan ang anak ko ng walang posas. Ang nakakalungkot lang, si Vice ang natuluyan. Hindi pa yung asawa ko. Di sana wala na tayong problema ngayon. Dali. Talaga bang sure ka? Ayaw mo ako papuntahin dyan. O sige, yung mga bata ko na lang kang pupunta kaya dyan. Wag na. Mamaya may makakita pa sa'yo eh. Mahalata pa tayo. Tsaka okay naman na ako. Yeah. Bane? Sensya ka natutulog kaya yata. Dinilang kita kanina ng prutas para mas mapabilis yung paggaling mo. Pagbabalat na kita. Kumusta pakiramdam mo? Ayos lang. Kaya mo? Pag gusto mo, meron pa dito. Salamat. Parts may nakausap ka pa tungkol kay Jamboy. Kamusta daw siya? 18 na pala si Jamboy. Kaya walang magawa si Chief Ricarte kundi iuwi siya ng Maynila at tunikulong. Okay lang pala si Jamboy. At least ganong edad din ako nun eh. 18. Sinasabi na hindi na daw ako minor de edad, pero pakiramdam ko rin para lang ako paslit. Kaya na naman ako patanda. Sana makalabas siya. Ang magiging kinabukasan niya doon, tsaka may anak siya, diba? Sanggol pa yung anak ni Jamboy. Naiintindihan ko naman si Chief Ricarte. Alam kong naiipit lang rin siya sa katungkulan niya. Pero ba na hindi ko susuko? Hindi ko hahayaan na makulong si Jamboy.